po sa inyong lahat. Welcome na naman sa another episode ng ating vlog na kung saan ang i-discuss po natin for today tungkol sa mga tips kung ano nga ba yung gagawin natin para mapataas yung ating production sakaling ito ay bumagsak. I-discuss natin kung ano nga ba yung mga possibilities, mga dahilan. Isang factor dyan, kapag sila ay may sipon, asahan nyo, babagsak yung kanilang production dahil hindi sila gaanong kakain. So, halimbawa, yung 110 grams, hindi nila maubos yan. So, kapag hindi nila maubos, maapektuhan na yung kanilang production dahil kakapusin yung kailangan ng kanilang katawan para sila ay gumawa ng itlog. Pangalawa, yung stress. Kapag sila ay madalas na nagugulat, may mga pangyayari na hindi naman usual sa farm natin. Yan. So, halimbawa, yung farm natin napakatahimik, tapos biglang may nag-ingay-ingay dyan, so nabubulabog sila. Pero syempre, yung mga manok naman natin ay sanay-sanayan din. So, pag halimbawa, backyard lang tayo, nasa likod ng bahay, tapos mayroong shop tayong may-ari. So, medyo nagpupuk-puk-puk tayo dyan. Okay lang yan kung yung manok ay dumating siya na ganun na yung environment natin. Or sabihin na nating may aso na tahol ng tahol. Ayan. So, yung manok, nakaka-adapt rin yan eh. Masasanay din siya. At unless na andyan na yung manok natin, maganda yung pangingitlog, biglang nagtali tayo ng aso sa tabi ng kanyang kulungan, tas tahol ng tahol. Ayan, may stress po yung manok natin. Ayan. Pangatlo, kapag napabayaan natin yung kanilang tubig. So, nabitin sila, nagpainom tayo ng umaga, may pinuntahan tayo, nakalimutan nating ibilin na magpainom or nakatulog tayo ng sobra, asahan nyo, babagsak din yung production. Pang-apat, tignan ninyo baka may kuto yung mga manok ninyo. Mapapansin nyo na may kuto sila kapag sila ay kamot ng kamot, tuka ng tuka, yung kanilang balahibo, parang nagkukuto sila. Nakaka-stress din po yan at bumabagsak din yung health ng ating mga manok dahil yung nutrients, yung dugo ay sinisip-sip ng kuto. So, kailangan po natin silang painumin ng ivermectin. Siyempre, yung pag napabayaan din yung feeds, nabitin po sila sa feeds. Wag na wag po natin silang pabayaan sa feeds, ipakain po natin yung required ng kanilang katawan, 110 grams per bird. Kapag low man naman, 115 grams per bird. Kapag masyado ring naiinitan yung ating mga RTL, maglagay kayo ng mga tabing or net sakaling yung housing ninyo ay masyadong direct sa init ng araw. Lalong-lalo na kapag yung mga bandang alas 3, alas 4. Ayan, kahit papaano maglagay po kayo ng tabing. So, ang naman dyan, yung mga typical naman, na nangyayari kapag bumabagsak yung production natin. Nasa atin din naman kasi yung solusyon. Parang yung manok namin sa farm. Meron kaming matandang manok doon. Nakita nyo naman nung nagkaroon ng bagyo, inabot yung kanilang housing, yung kanilang cages, yung first at saka second deck. Kaya inilikas namin sila. So, isa-isa namin silang inilabas sa cages. Tapos inakyat namin sila dun sa bakanting growing house. And then after nung bagyo, ibinalik namin sila sa cages ulit. So, ang nangyari, bumagsak po yung kanilang production. Yung dati pong nangingitlog ng 20 na tray, bumagsak po siya sa 11. Ang ginawa lang namin ay proper, yung pakain, pag-aasikaso sa kanila, double dose na vitamins, ganyan. Unti-unti naman po na tataas yan. Ngayon naman ay nasa 16 na tray. Tapos, kino-compute natin kung ilan yung kinakain nila. So, ang kinakain nila ay halos 1.5 sako or 1.25, parang ganon. Ayan. So, kapag kinompute naman natin, meron namang pumapatong, pwede pa naman yan. Bakit natin ikakal? Although, muntikan ko nang ipakal yan. Pero, yung kanyang kumikita pa. So, hindi po. Hindi ko siya kinal. Sayang po, sayang.
Meron akong mga kaibigan, yung binlog ko na mga SK chairman, gusto nilang magpatayo ng farm, gusto nilang mag-start ng 1,008 heads capacity. Nagpapa-advise sila kung bibili na ba sila ng lupa para doon mag-construct. Kaya lang, yung kanilang pera ay kakapusin. Isa ring dahilan ay gusto rin muna nilang magamay yung ating negosyo. So, timing na yung housing natin yon ay bakante dahil nga sa yung RTL na andon ay binili nung taga-Amerika na taga-Mabini. Ayan, so shout out pala kay Ma'am Matet, So binili ni Ma'am Matet yung manok noon. So nabakante yung cages natin, yung housing. So ang nangyari, pinahiram ko dun sa mga SK. Ayan. Nung nalagyan natin, ang ine-expect nating itlog noon ay from 30 tray to 32 tray daily. So meron siyang tao doon na hinire. Every morning andun na siya, maaga pa lang andun na. Naka-e-bike siya kasi mga lang naman yung farm sa bahay niya, mga 6 kilometers away. And then after niyang magpakain, magpainom, umuwi siya. Tapos bandang tanghali bumabalik, bandang hapon uuwi na siya. So ganun yung routine niya daily. Ayan. So inoobserbahan ko, syempre diskarte rin nila hanggang sa nangitlog yung kanilang manok hanggang 21, 22, hindi na nila mapataas. Sinabihan ko yung farm manager natin, si Michael, na advisean niya si chairman. Dating chairman, ngayon kagawad na. Shout out kay Kagawad Dexter Gonzales. Yan. Dahil siya ay nag-run na itong nakaraan, kasabay ko siya. Pero sa kabilang barangay. SK chairman siya, nag-run naman siya ng barangay Kagawad. Nanalo siya number 4. Yan. So, inadvisean ko si Michael na sabihin niya na hindi maganda yung kanilang setup doon. Dapat yung tao ay andon palagi. Kasi yung uuwi-uwi, minsan hindi pare-pareho yung dating niya sa farm. So naapektuhan yung pagkain at inumin ng mga manok. Hirap silang pataasin. So ang nangyari, nakiusap si chairman Kagawad na tutukan ni Michael. So from 22 tray, naging 23, 24, 25, and as of yesterday, 30 tapos kalahating tray na yung kanilang production. So tuwang-tuwa si Kagawad dahil makakabawi na siya. Lalong-lalo na ngayon ang mahal ng itlog talaga. Ang small ay 230 pesos sa palengke. So yung mga produce nyo dyan, pwede ring igaya nyo, ihalin tulad nyo yung presyo sa presyo ng palengke, which is 230. Ayan, yung mga interesado sa price update, yung nakaraang video po natin, search nyo lang po dyan. Punta po kayo dyan sa channel natin. Marami po tayong videos. Ayan po. So, ano naman yung ginawa ni Michael? Bakit napataas niya yung kanyang production? Simple lang naman daw po yung ginawa ni Michael. Yun palang mga feeds doon sa feeder, kadalasan nababasa dahil yung tubig sa taas ay nag-overflow. So kapag nag-overflow po yung tubig, bumabagsak po yun doon sa feeder natin at nababasa yung feeds. Ayan. So kapag basa po yung feeds, ayaw na pong tukain yan ng manok dahil hindi po sila sanay sa wet feeding. Pangalawa, kapag nagtagal yung feeds na basa sa feeder, ano po yan? Napapanis. Hanggang sa tumitigas po yan. I-check natin palagi na huwag mag-overflow yung tubig. Huwag mabasa yung feeds natin. So, tinutukan ni Michael na huwag mangyari yung mga ganon. Binalansi niya po yan. Hindi sobra-sobra para hindi matapon, hindi naman kulang. Kailangan din ng mga manok natin yung tinatawag natin na TLC, tender loving care. So, halu-haluin natin yung feeds para mag-equal yung distribution. And then kapag once na hinalo natin, yung mga manok natin ay naiinganyo na kumain ulit. Iinom din. So yung tubig, tignan din natin, baka masyado namang mainit. So kung kukunti lang naman yung alaga natin, pwede naman nating i-drain yan. Alisin natin yung takip nung water sa dulo, i-drain kung sinisipag kayo, tapos lagyan siya ng panibagong tubig. I-switch nyo yung faucet. Sariwang-sariwa na naman yung tubig. Yung mga iba nga, yung hindi naman gaanong busy, yung andyan lang. So wala namang masama. Kinakausap rin nila yung kanilang mga manok. Ayan, yung mga 100 heads, ganyan. Ganun po, maniwala po kayo, gaganda po yung ating production.
Tapos syempre, dagdag rin natin, tignan ninyo yung palong nila. Kapag pulang-pula, yung kanilang palong ay sign po yan na kondisyon yung ating mga manok. Pero kapag yung palong nila ay medyo purple, yung nagba-violet po kailangan nyo po silang i-antibiotics or ECXD3 kasi malamang meron po silang iniinda na sakit, possible malaria. Sana nabigyan ko na naman kayo ng dagdag idea regarding sa ating paitloging manok. At sana doon po sa mga nagme-message sa atin, lalong-lalo na yung mga gustong umorder, paki-resend nyo po yung message yung sa akin na huli, yung mga inquiries ninyo para mapunta po sa itaas ng ating inbox sa Messenger. Kasi po, nag-umpisa na po akong mag-reply sa inyo kagabi at ngayong umaga. Kaso sa sobrang dami po talaga. Kaya paki-resend po, chat nyo po ako ulit para umakyat po yung mga messages ninyo. Tapos doon naman po sa mga nag partial payment, ganun din po. Paki-send po ninyo yung mga deposit slip ninyo para makita po natin. So ang available po nating RTL ngayon ay sa February 22 na. Dumating na po yung ating sisiw nung isang gabi. Ang 16 weeks po niya ay sa Feb 22. 10,000 heads po yan, pero ang available na lang po as of today ay 3,000 heads. Pabook na po kayo ng maaga dahil ang susunod po siguro ay mga bandang March na or April kasi pahirapan na naman ng sisiw. Wala na naman pong mabili. Ayan. So, thank you po. Thank you. Kita-kita po ulit tayo sa mga susunod nating vlog. Mabuhay po tayong lahat.